Eto, mas maganda at kaabang-abang. Alam ba ninyo, meron 2 prosecutor na kasama dun sa 11 na prosecutor dun sa impeachment trial na sisimulan next month kay Sara Duterte, laban kay Sara, ay hindi pala nanalo. Yung isa taga Mindoro at isa taga Bicol. Ano ba yan? Bungalon ba yun? Anyway, ngayon, kaya mas maganda. Kasi ang posible po na ipalit at willing naman sigurong tumulong yan ay si Congressman-elect dahil party list number 1, Akbayan, Jokno, si Attorney Jokno. Magaling na abogado yan. At party list-elect, mamamayang liberal, former senador, former justice secretary, Laila de Lima. Pag itong 2 ito ang pinili at nasama sa prosecution panel, mas kaabang-abang. Hindi ko naman sinasabing magiging personalan, pero itong 2 ito, parehong biktima ng pamimersonal ni Duterte. Kung yung mga gunita, si Laila de Lima ipinakulong ni Duterte ng 7 taon, pero na-dismiss kasi lack of evidence, hindi napatunayan. Si Jokno, ilang beses siyang nilait-lait ng personal ng dating Pangulo. Ayoko na sabihin kung ano yung nilait sa kanya, pero grabe po. Yung personal na buhay at iba pa, kaanyuan ni Jokno, nilait-lait yan ni Duterte. Ngayon, itong 2 ito ay may mandato na parang senador ang dating kasi national din ang party list na kanilang daladala at nanalo. Number 1, 3 congressman niya yung Akbayan. At hindi ko alam kung ilan yung kay mamamayan liberal ni Laila de Lima. So, kahit may matalo, kahit natalo yung 2 na prosecutor, palagay ko mas magaling, mas may karanasan sa trial, pasintabi na itong 2 ito, Jokno and de Lima. Pero yan ay nasa pamunuan po ng liderato ng House of Representatives kung sinong ipapalit. Kasi marami ng mga bago at dating abogado dyan sa Kongreso. Ang Kongreso ang magde-decide kung sino. Magpapalit ba sila? Or definitely magpapalit kung 2 ay natalo. Hindi kasi pwede maging prosecutor kung talong congressman. Kung mananatili yung 11 pa. Kasi 2 lang, 8 pa. Kasi 11 yan 2 yung natalong sa eleksyon, papalitan ng 2, dadagdagan, at yung 8 yung mananatili. Ayan po yung kaabang-abang. Makita natin dyan, Congressman Luistro, sino ba? Ako, na magagaling. Sino pa ba magaling? Halos lahat na magaling sila Nandyan din si Zamora, yung anak ni Congressman Zamora. Magaling yun. At saka si Libanan, abogado, congressman, at itong ang 2 posibleng pumasok, Jokno, de Lima. Abay, matindi yan. Yan ang maglalatag ng mga matitibay na ebidensya, dokumento, at testigo sa impeachment trial. Kung ang mga senador ay titingin sa ebidensya at dokumento, testigo, magiging kapanipaniwala ang kanilang magiging boto kung acquittal o guilty si Sara Duterte. Pero pag ang tiningnan ng mga senador judges ay utang na loob, pagkakaibigan, kapartido, at iba pang relasyong personal, baliwala. Mababaliwala ang kaso. At yan po ay pwedeng mangyari kasi political, legal and technical ang impeachment. Kaya tayong mga Pilipino na kasama sa mga complainant kasi pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Di umano'y graft in corruption ng Office of the Vice President, Department of Education ang pinag-uusapan dito. Kaya sana naman ang mga senador-elect, senador judges ay titingin sa ebidensya, hindi puro pang sarili, hindi puro kapakanan lang ng kailang kaibigan at kapartido. Kasi ang taong bayan ang magagalit yan
ang taong bayan ng hindi at tatanggapin ang kanilang mga gagawin. Pero kung base sa mahina or malakas na ebidensya ang magiging desisyon, katanggap-tanggap yan. Kaya paalaala, kayo po ay senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi kayo senador ng isang pamilya. Kayo ay senador ng buong Pilipinas, hindi senador ng taga Davao lang. Kayo ay senador, elected senador ngayon, at ang magpapasweldo ay mamamayang Pilipino, kaya dapat mamamayang Pilipino, hindi kung sino lang ang paglilingkuran. Paalala lang po, kasi kung hindi nyo gagawin yan, kayo rin naman po ang pag-uusapan, pangalan nyo, pamilya nyo, ang mga apektuhan. Hindi mawawala ang mga negatibong komento, mga balita na hindi fake news, katotohanan lang, base sa inyong magiging performance sa impeachment trial na gagawin sa susunod na buwan, at aabot ito sa opening pagpasok ng 20 Congress, July, August, baka abutin pa ng September. Ayan po yan. Okay? Kaya ngayon pa lang, at least alam na natin. Kilalanan na po ninyo, maaaring kilala na ninyo. Meron bang 6 o 7 hanggang 8 na mga senador na pwedeng sa utang na loob at kaibigan nakatingin? Hindi sa ebidensya. Ayan po yan. 24 senador, kailangan po ay 18 votes, kung di ako nakakamali. 18 boto para ma-impeach si Sara Duterte. Pag hindi umabot ng 18 votes, vote, malamang acquittal. Ayan po. Kaya hindi pa tapos, marami pang balita, marami pang mangyayari, marami pa tayong aabangan. Kaya naman po, kahit inuulit-ulit natin ang mga discussion at pagpapaliwanag at issue, ang nai-establish dito yung opinion, yung mga pwedeng mangyari sa pantaha na pwedeng maiwasan, pwede nilang iwasan kung sila'y magbabago at titingnan nila ang kailang sarili bilang senador ng Republika, bilang senador judge na kagalang-galang, at iwasan na lang sila'y usigin, sisihin, or sirain, or banatan ng mamamayang Pilipinong magpapasweldo at nagpapasweldo sa kanila bilang mga senador judges. Ayun ang totoo. Okay? So, abangan ang akin pong mga channel, Mike Abby Opinions, yung kabila, at ito namang MA Pinoy TV. Mananatili po tayong magbabantay sa lahat ng galaw. Dahil obligasyon ko bilang mamamahayag at political vlogger, iparating ko sa inyo kung anong nangyayari dito sa ating bansa para sa kapakanan ng lahat, especially ang nasa mga malalayong lugar, labas ng Metro Manila o labas ng abroad, o nasa abroad, nasa labas ng bansa. Yun eh. Kaya please like and share at subscribe po sa mga channel ko. Channel natin.